The views and opinions expressed on any program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the New Media Factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. And if you think call center work is easy, think again. Kung meron man kayo SLA with the client, meron din to. Protektahan ninyo yan. Hindi kayo dyan para magsiga-sigaan. Bagong skola. Hi guys! Sa bagong umaga, huwag na maghintay, umahon ka na. Sino ka makumag ka? Ba't mo ginagawa si Blindside? Paghipon, may patapon. FTE or number ng head count. Eto, hindi nyo natatanong. Ang salitang Tagalog, bibigyan ko lang kanina. In training pa lang, Doon na rin minsan na-identify papasok. na. Bantot ang pusit mo ah. pero masarap. Masaya po dito. Malamig yung aircon. Previously on the call center show. Pag-usapan natin yung nakaraang linggo, ano bang ginawa mo? Teka, mga natin pag-usapan. Bakit? Ladies and gentlemen, this is the day and the main event of the evening. Woo! Dynamite! Dynamite! Dyna! See! Hi guys! Yun na lang. Paghipon, may patapon. Ang 13th month po is part of your income. When you talk about income tax, yan po yung binabawas ng company sa lahat ng kinita mo sa loob ng taxable year. 13th month including. Next! Ito. Oh my God! Bid. Yung bid na may number. Yung may number. Para sa mga naglalaway eh. Naglulong na. Sa harap. Pag di nyo na kaya eh. Meron kayong raffle ticket. Para mabatang sa tapo ng basura lang. Kasha! Magkasundo tayo, kapit kamay, problema'y harapin. Magsama-sama tayo, ikaw at ako, ulan ang bayan ko. Uy! Hello! Hello everyone! Call center show yan ah. Oo, panood ko yun ah. Kape-kape lang. Uy! Sunday na naman pare. Uy! New Year! New Year! New Year! New Year! Group Group. Bawal na hinas. Grabe, naligo na ako. May papaitan. Naligo na ako. Pinulutan, papaitan. Ay, Sunday na naman. Pupunta ng panra ng WhatsApp. Buti na lang, 3K lang. Oo, pare. 10K, 20K. Uy, kanina no? Ganda. Thank you nga pala sa mga taga Bagong Bayan dyan. Nag-fund run kami kanina. 3K nga lang pero sulit. Yes. Sulit na sulit. Ganda ng proceeds sa bigyan ng computer yung Bagong Bayan na ano. Na elementary school. Parang naiyak ka pa pare. Parang naiyak ka pa. First ano yan eh, siya spearhead na yung event na yun. Congratulations. Project natin yan eh. Galing. Tsaka kay Sir Joey. Sir Joey. Salvador. Valencia. Amat. Tsaka... Joey ba pangalan? Oh. Joey. Saludo. Saludo. Alam mo Ano na yung tayo kanina? sa Puracos pare. Yun, oh. Kanina, nandun kami madaling araw na. Madaling araw pa, nandun na kami. Tapos, edi nilaunch na ngayon. Ari nanalo. In-announce namin yung ano, yung nanalong winner. 17 minutes lang yata niya kinuha yung 13 lang. 13 minutes. Yung Oh. 5 minutes? 13 lang. Si Mr. Taho. Magtataho yung nanalo? Ari, ang aga. Ang bilis niya nakarating. Tapos umikot pang gano'n, tapos kinuha yung paninda niya. Nagtinda pa ng taho habang inaantay yung mga kalaban. Kaya nung nanalo siya, niloloko siya ng mga estudyante. Sabi ng mga estudyante, "Oy, blowout ka naman taho." Sponsor naman, no? Congratulations, Mr. Taho. Tapos mga second, third, parehong grade 5, grade 6. Yung isa grade 2. Oo, grabe. Kaya ako natuwa doon kasi, di ba, ang panahon before na yung mga bata, tumbang presyo ngayon, puro Counter-Strike. Eh, alam, banatan ng buto yan. Banatan. Banatan.
Banata ng buto. Kaya sabi ko nga kanina kay paring Jones, na iba na yung kabataan ngayon. Okay. Iba yung kabataan ngayon compared sa mga kabataan noon. Kasi mga kabataan noon, Matanda na ngayon. Okay. Ganda ng OB. Ganda ng OB. Ang ganda Siyempre, bago 2014. Salamat kay Kaya magbago na tayo eh. Yun. Diba? Credits kay Juan Marco. Ano, magaling mo ha. Namura pa ng ganun, magaling na. Juan Marco Cruz. Kago yan. So, ito. Matagal tayong nawala eh, no? Yes. Oo. Tagal pare, na-miss ko to. LOA, no? Hello. Ha? Pero Iba yung mismo. Ay, hindi. Gusto ko na. reset! Kamusta yung ano nyo? Ha? Ay, okay lang. Ako, madami ako dami nangyari na hospital ako. Oo. ER. Nilagnat ako sa off ko. So, nagpunta ako ng emergency room. Actually, 2 beses ako na ER. Kasi pag ganito mga lumakas, nagpapasalamat nga pala ako sa mga taga-Siberia. Maraming salamat po sa malamig na panahon ngayon. Sobrang lamig ngayon. Hindi, yung mga taga-US ngayon, o baka mga nagtataka kayo, kailangan maki-empathize kayo sa, maki-empathize kayo sa mga customer nyo. Kasi may naranasan ngayong polar vortex sa US. Si Snowstorm Hercules. So, kailangan konting pasensya dahil kung dito, sanay tayo mamatay sa init, sila doon talagang may namamatay sa sobrang lamig. So, yun. Polar vortex, parang natutunaw yata yung mga yelo, parang ganon. Tapos, instead na bumaba siya, mga southern hemisphere, Bakit kung ano man yung sinasabi ko, kung alam ko man talaga. Vortex kasi paikot-ikot lang yun doon sa kanila. So, yun yung pinakamalamig daw na, pinakamalamig na panahon in the last 20 years sa US. Bakit polar? Galing sa pole, North Pole. Ibang naisip ko pag pole. Anyway, so yun. Uy, parang thank you nga pala. Speaking, ikaw na, hospital ka. Thank you nga pala sa mga gift nyo ha. Nagamit mo na ba? Oo, nagamit. Ba ako, nagamit ko na yung bigay sa akin ni... Ikaw, nagamit mo na ba? Hindi pa eh. Hindi pa. Nakalaminate pa sa lalagyan pa rin. Pinaghahandaan natin yun sa mga okasyon. Tangi na boxer shorts. Huwag maalala mo, di ba? Bigay ni Joms to. Importante to. Gagamitin ko to sa importanteng pagkakataon. Huwag naman sanang isipin mo ako habang ginagamit. Ito mga kita iisipin habang ginagamit. Kung habang pinapabamay ako nasa isip mo, huwag naman sana. Medyo morbid M to M. Alam ko magkapit-bahay tayo pero ni minsan di pumasok sa isip ko yan. Baka lang kasi ako nagbigay. Memorable eh. Ayun, ito pa, yung mga sa Meralco. Yung mga umiinit ulo sa Meralco, may adjustment na. Kung lumabas yung bill nyo before the 26th yata. May TRO eh, di ba? Oo, may TRO. Pwede kayong pumunta sa Meralco para ipa-adjust yung kuryente nyo. Ako na-adjust ako eh. Okay, rebate ba yung mangyayari? Adjustment lang. Para na-adjust ako ng 180 pesos. Laki Laki! Hindi, maliit lang naman yung bill ko eh. Halos hindi naman din ako tumitira sa bahay ko eh. Matutulog. Tulog lang talaga. Good job na Ralcos, 180 pesos. Kami sa sa liwanag kami nagpunta eh. Sumama ka sa liwanag. Saan liwanag candles? Eh kasi nakakandila lang kami. Nagpahingi kami refund eh. Medyo mabilis matuna yung kandila. Candle light. What is your candlelight donor? Nung With ano matching ba? gold eagle. Meron pa eh. Ito binabati natin from last year. Yung isa sa pinakamagandang commendation natin, si MJ Kada. Sa pagkaka-penetrate mo. Pasok na Pasok ka boy. Pagkaka-penetrate mo sa industriya. Since binabati mo yan, official na to. Sige. Official to. Sige, habang amoy Red Horse pa. Sige katabi natin. Joke lang. Dito. Alam mo, may dinagdag siya eh. Hindi alam ng tatay ko nang inom ako. Hindi daw alam ng tatay na nag-inom siya. Hi, Carol. Sorry. Hi, Carol. Carol, Hindi ako sumpong nun. Ikaw manguna. Ikaw muna. Okay. Sabi mo, welcome. Sige, Kim. Ba't ako? Ikaw Sino na! ba? Welcome to Batian Portion! Ayan,
Unahan ko na. Yun na, pare. Binabati ko si Yes, si Ray, si Mio, si Il, si Bitoy, si Lee, si Orvin, si Rona and Ray, Shane. Putang ina nyo, dami nyo. Gwen, Mitch, Kit, Tanix, Rob, Cass, Puppet, Bona, Carl, Jerome. Tapos may nag-message sa page si Jerry Magante, nanonood sila. Yan. Saka si TL Randy ko, TL Randy Lupasi, happy birthday, saka trainer. Oy, nabanggit mo si Ray tsaka si Tanix. Ay, oo. Congrats sa mga bagong admins ng CCU. Teka lang, trainer namin, si Ryan Rodriguez, happy birthday. Yun. Okay na ako. Oh. Ayun, sa Biyernes. Si Angel magpapainom. Ay, oo. Host daw siya. Thank you, Angel! Magpapainom si Angel. Ay, isa pa palang babatiin ko si Ayla. Yan, ang yaman. There you go! Na tumataba na, lusog-lusog mo na kayo. Dito ka nga. Harof. Ang harof mo. Charot. Uy, ikaw, Dynasty. Bukod sa pagkalasing mo, ano pang nagawa mo? Marami akong nagawa. Babati muna ako mamaya na magkukwento. Ram Fuentes, hello. Saka sa mga kaibigan ko na alis na ng Pilipinas. Have a safe flight, guys. Tristan, Jaen, saka si Kel. Tawagan mo ako ngayon din. Nauna? Sundin mo ako. Sundin mo ako. Ang gaga mo! Wala Uy, bumati ka pa. Hindi, yun lang yung babatiin ko. Yun nga, yung tatlo. Saka sa wave namin, welcome to production ulit tayo. Yun. Ako na. Last ka na. Save the best for the middle part. Oy, si Kel, tsaka si Abby nanonood. Ako, sorry, hindi kita na-text sa... Good girl. Tapos, pare, lately lang nila nalaman, may show pala tayo doon. Mga kaopisina ko, mga taga-Pega Switchers. Tinanong nila ako, Tiel, ano ka ba doon? Eric, ano ka ba doon? Kasama ka ba? Oh, kasama rin ako minsan doon sa show. Kaya, thank you nanonood. May minsan. Oy, Pega Switchers, thank you. TL Joy, Boss RJ. Ano tayo, siya tayo, schedule na natin yan. Oy, yun lang ako, pare. Okay na? Oo. Binabati ko. Sino ba mga babatiin natin? Sila. Hello. Hindi, binabati natin siyempre yung CCU. 1,200 active members. Ang dami na. 1,100 something. Ganun. Basta, tapos, 13,000 followers na yun sa Uy! Facebook. Salamat! 13,600 thank you. Na Bayaning Puyat na nag-like na ng page natin. Maraming salamat sa interaction. Nung bago mag-Christmas, tayo. Nag-site visit tayo. Oo, tama. Apat, Eastwood, Techno Hub, Ortigas. Nagari ka na. Ano ba isa? Makati. So, yung apat na sites na yun, thank you po sa lahat ng pumunta. Thank you po sa lahat na nag-support sa Bayaning Puyat shirts. At dun sa mga order pa. Marami pa. Nasa page lang. Ang dami nagtatanong kapopost mo lang ng presyo. How much po ito? Minsan, basa-basa din tayo pag may time. Yung mga magmi-meet up po ng Alabang tsaka ng Taguig, BGC, wait lang kayo sa announcement natin kasi medyo wala pang time para... Medyo hectic pa May mga buhay at trabaho din. Order lang ng order. Order lang. Marami pong matutulungan yung binili ninyong t-shirt. Hindi lang po basta... Proceeds niya, mapupuntahan sa tahanang walang hagdanan. Yun. Mabalak tayong bumili ng wheelchair. Gusto mong bumili ng wheelchair tapos do-donate natin sa bata na walang wheelchair. So yun yung target natin. Tapos, ano pa ba? Uy! Ito, Uy, may fan sign ka dyan Hello! First fan sign ever ng TCC. Pa-zoom nga dito. Pablo up nga itong si Yan. Yun, si Mike Quintana. Mike Quintana, Twitter. I am Captain Mike. Thank you. Ayan na. Screen cap mo na. Yun lang. Ayun. Sino pa ba? Wala na. Okay na. Mamaya na ulit. Baka may makakalimutan pa akong batiin Pero tawagin na si HR Guy para... Uy, speaking of HR Guy HR Guy Merry Christmas. Happy New Year. Tawagin na natin si HR Guy. Ninong. Teka lang, tatawagin natin. Tinatawagin natin. Kung mainit, makilakad ka? Wala. May oras tayo. Okay na. Pero habang inaantay natin si HR Guy, ano ba mga binabati ko nga pala! Rehens! Nihil! Uy! Rock! RIP English! Talagang gumawa ka pa ng account! Na-ban ka na lahat sa page! Gumawa ka pa ng account! Salamat! Malaki mo yung RIP English! Hindi.
resolution ko yan eh. Oo. Magiging mabait na ako ng konti. At mapagpasensya. Nung nagpunta ka ba sa Techno, hindi mo... Lubungan ko nga, pinagtanong ko nga. Tapos yung isang kilala mo ba yan si minsan nakikita ko dito yung tumatami sa akin. Oy, nandiyan na. Nandiyan na. HR guy. Bigyan ng kape. HR guy, nandiyan ka. HR guy. Hello. Clerky. Hey guys! Yay! Yun! Oh, Ninong mo. Ay, Ninong! Uy, balita ako out of town. Nasa ka ba ngayon? Ang dami ko inaalak bigla. Hanggang January to. Oh, kumusta New Year? Mababait ba kayo? Oo naman! Sige, papadala na natin mga tol. Yun. Manggagaling lang ng States. Medyo madidelay lang ng konti. Yun. Nasa ka ba ngayon? Nandito ko sa Tres Palmas, pare. Wow, Alep! Yan tayo Yan tayo eh. Kahit padala mo lang akong buhangin, okay na. Hindi, yan ang biyaya ng kang mabuting mabuting better half, pare. Yan. Ano naman tayo, pensionado tayo kay Mrs. Yan. Sabi ko. Ano ba, chemist graduate ka talaga, HR guy? Ano? Chemist ka talaga? Kay Chemist? BS Chem ka, di ba? Oo naman. Chemist sumada, joke. Chemist sumasa. Anyway, ang corny ko. Let's get down to business na. So, ito, yung unang sender natin. Unang sender natin, si Dinah, what's up? Si Dinah. Ninong, may nagtatanong pala. Pag sa call center ba daw, may approval ng doctor for LOA na hindi ka pwede pumasok dahil sa sprain, hindi ba daw pwedeng payagan yon? Ang reason daw, hindi affected ang bosses at pwede mag-wheelchair sa office. Ang lupit niyan, tol. Baka natin. Okay, guys, hindi ko alam kung natanggap niyo yung message na pinadala ko. Actually, dyan sa sitwasyon na yan, ang key dyan, kasi alim ko yung diagnosis galing sa doktor ng agent, di ba? So, ang key dyan actually is mapa-agree mo yung company doctor. Kasi yung kumpanya, yun yung sinusunod nila kung ano yung sinasabi ng company doctor. So, sa agent natin, sigurado meron niyang papeles na galing sa doktor niya na nagsasabing may sprain siya. Ang key dyan is either isubmit niya yung papeles niya sa doktor ng company o sabihin niya sa doktor niya, Dok, tawagan mo naman yung doktor ng kumpanya ko. I-explain yung sitwasyon. Yan yung sa technical side. No? Kasi once mapa-agree yung doktor ng company, wala man kahit sino doon sa kumpanya ang makakapagsabi, wala akong pakialam sa sinabi ng company doctor, papapasukin ko pa rin yan. Kasi bawal yon, no? Incapable nga pumasok yung tao. No? Until makakuha ka ng ganyang basihan galing sa doktor ng kumpanya, makakarinig ka sa team leader mo, sa OM mo, kahit sino man na in authority sa company. So again, the key there is to have the company doctor verify and agree to the findings of the doctor of the agent. No? Ngayon, doon naman sa practical na side, actually, it's a common problem. Sinasabi nila, yung kondisyon ng isang agent, basta hindi nakaka-apekto dun sa trabaho niya, dapat kumasok siya. In the case of our sender, sprain. Kung sa kabilang banda, titingnan mo nga naman, hindi nga naman ginagamit ang paa sa trabaho natin. Tama. Ano? Ang problema lang doon, guys, is bago mo magampanan yung trabaho mo, kailangan pumunta ka muna sa office. Correct. Tapos, pag matapos mo yung trabaho mo, uuwi ka. Di ba? Paano yun, di ba? Unless ihatid ng company van. Correct. So, tama yung sinabi ng sender natin. Paano nga naman siya makakapunta sa office kung hindi siya makakalakad? So again, all of those things comes into play and makes sense once the company doctor himself or herself will actually declare na hindi makakapasok itong tao na to. Kailangan may fit to work. Mm-hmm. Oo, not fit to work. Kasi company... Kasi company, guys, dapat hindi nila pinapapasok ang isang tao
galing sa sick leave nang walang fit to work, lalo na kung may problema sa yung mga ganyang physical condition, pinapa-clear muna yan sa binibigyan na nila fit to work. At ang nag-i-issue ng fit to work is the company doctor. So again, once makita ng company doctor yan, kahit yung papeles lang, kasi alam niyo guys, sikreto to, between doctors, hindi yan nagda-doubt sa isa't isa kasi they respect each other. So if they get a diagnosis coming from another doctor, the most that they can do is basically talk to that doctor who made that diagnosis and verify. Seldom do they doubt each other. So once these two doctors get to talk to each other and they agree, I'm sorry for the company, but they really can't force that agent to go to work. Yun. Okay. Sapul. Thank you. Thank you. Next question, Joms. Next question ito Simula nung naging sa Ayala, naging lalaki yung tiyan niya. Okay naman daw yung start, tapos sa pag-iinitan niya siya ngayon. Tapos, yung alam yung PTO, o yung nag-PTO siya or leave siya, hindi niya ina-approve ng TA niya. So, nagko-call-in na lang siya na, may sakit ako, ganyan. Ngayon, yung iba daw, 2 weeks wala na sa office, parang wala nang issue, tapos na-issuean siya ng final written warning. Nagtanong siya ngayon, bakit yung iba, ganyan, ako, hindi, binibigyan mo ka ng Sagot ba naman, you're unlucky Tama ba daw yun? Okay, guys, so, first of all, I think hindi lang nagkakaintindihan yung team leader tsaka yung agent natin. First of all, ang PTO, let's establish this, ang PTO, although entitlement yan ng isang agent, kasi nakalagay yan sa kontrata nila, di ba? Guys, sa kontrata natin nakalagay yan, you are entitled to so-and-so X number of PTOs, no? Entitlement actually is somewhat different from when you can actually use it. Ibig sabihin, bago mo magamit yung PTO mo, kailangan makakuha ka ng approval. Without the approval, technically, you can't go on PTO. Doon sa mga hindi nakakaalam, ang PTO is paid time off, no? That's actually the term that some companies use in lieu of vacation leave or sick leave. But in this particular instance, since hindi naman sinabi ng sender natin kung may sakit siya, we're assuming it's vacation leave. So if you apply for PTO for you to use in vacation leave, subject to approval talaga yan. Pag dinideny ng company yan, it's only because of business needs. No? Kailangan nilang, dinideny nila yun kasi kailangan nila nasa sa opisina. So that's a given fact. What I'm trying to say is, the company has that right. Pag nag-apply ka ng PTO, dinis-approve ng kumpanya based on business needs, you can't force the company to accept or to approve your PTO. Ngayon, si TL naman, kaya siya nag-i-issue ng corrective action doon kay agent, is malamang meron yan silang policy about calling in. No? Okay. And my guess is, this agent has already exceeded yung allowable times to call in. On that aspect, malamang, yun nga yung sitwasyon, lumagpas siya. The key there is that since may violation, dapat nga issuehan yung agent. Ang mali lang ni team lead is yung statement niya, unlucky daw lang si agent. Kasi may iba daw na agent. Napaka-unprofessional. Tatlo, tapos hindi nila ini-issuehan. Siya daw, since unlucky siya, na-issuehan siya. Mali yun, guys. No? Ang pinaka-essence kasi ng corrective action is when a situation occurs na may violation and there's a policy that states kailangan may corrective action, dapat issuehan siya. So again, corrective action is never about being lucky or unlucky. Mali yun, no? So again, ang laban lang dito ni agent is kung yan ang statement ng kanyang team leader, ang advice natin kay agent is go to the OM, sa operations manager or kay HR. Ang sasabihin na kay HR is, look, I understand, meron akong violation, i-issuehan ako ng corrective action. There's nothing I can do because there's a policy. Ang sa akin lang is there should be fairness and there should be equal opportunity. Kung may mga ibang agent na gano'n lang ginagawa nila, hindi sila na-issuehan, what gives you the right to issue me the corrective action? Unfair yon. Sa lahat ng company natin. Okay, nunuuhan ko yung TL, kakaltungan ko na lang. Para makabawi mo. Oo nga, yan ang hirap kasi sa iba nating mga management people. They use that authority
and they abuse it. No? Power Which tripping. is definitely hindi dapat. Kasi, alam niyo guys, I think nabanggit na natin ito before, ang corrective action is meant to drive the correct behavior, no? Itama yung mali, and syempre, to put motivation into your agents na ang company nito tuwid to. Pag may violation, binibigyan natin. Kung wala naman, nire-reward natin. You're sending the wrong message kung nagko-corrective action ka kasi unlucky yung agent. No? That's not it. So, again, ang advice natin is send, go to OM, escalate it, go to HR, have that resolved. Ayos! Thank you! Thank you very much. Dalawa na naman natulungan natin ngayon. Next week, HR Guy, enjoy ka sa Tres Palmas. Nakakaingit naman. Kumusta dyan? Guys, huwag kayong mag-alala. Ilalangoy ko na lang kayo. Yeah, yun! Thank you! Thank you, HR Guy. Paalam ka sa ninong mo. Ninang, bye-bye! May halong lantod. So, dalawang confused na ahente na naman ang letter sender ng ating nabigyan linaw, mga kaibigan. Pasok, Chris na Luz! Pasok mo, soko ka dyan. Yung pangalawang sender ko sa'yo, ato, advice ko lang ha. Paktokan mo! Wow. Pare, spot on na. Spot on yung binigay ni HR Guy dun sa dalawang concerns na yun. Lalo yung komento na marami talaga ngayon na tao na from management na gano'n niya, power trip. Ewan ko, ikaw ba naramdaman mo yung gano'n? Power trip? Ako nagpa-power trip lang ako pag mangungulit ako ng ahente, pero pag yung... Ang power trip ko minsan pagka trip, ang lamig, hindi ako maliligo, putang... Power trip ko yun. Yung maliligo nun, lamig eh. Yun ang mga power tripping natin. Ako nabiktima ako ng power trip na yan, kaya... Gano'n? Isang kumpanya. Pag-usapan natin yung mamaya. Naku. Papaltong. Okay, so... balik na tayo sa Balik na tayo sa magandang kwentuhan. Pasko at bagong taon. Nasaan ba kayo? Lupalop nung Hindi tayo talaga masyado nagkita eh. Wala na. After yung last na show, galit-galit muna tayo nun. Galit-galit Kasi talaga. ako pare, nung 24, pumasok ako eh. Nasa opisina ako, 24. Nung nagbabatian na ng, uy, Merry Christmas, Merry Christmas. Parang may naramdaman na lang ako, bumagsak dito. Luha ko pala, pare. Wow. Dito lang kaliwang mata, isa lang. Tangina, ano yan? Judy, Judy, iyak, kaliwang mata lang. On cue eh. Happy New Year, Happy New Year. Parang nanginginig-ginig pa kayong babaw eh. Happy New Year, Merry Christmas. Tumulo yung luha rin. Ikaw dahil na. Wala kang pasok na. Nasa bahay lang. Swerte ah. 24, 23, 31? 24, 25 wala kang pasok. Tapos 26, 27 lang yung pasok ko. Nag-resume kami ng January 2 na. Ang sarap. Ikaw, John? Ako Pasko, bispera sa bahay. Sa office. Nagpakain sila, so masaya naman. Tapos, kinain mo naman. Noche Buena. Kamusta yung food? Yung food, ayos lang. Parang... Chill na. 31, nasa ka ng 31? No 25, pinagano kami. Yan, VTO. VTO na. So, inom kami ng airpods. Kaming dalawa. Tapos, Banding. Nung 31, sa office uli, nag-late lunch ako, Brad. Kasi wala naman pumapasok. Nandun ka ng 31 sa office? Oo, nag-late lunch ako, nanood ako ng putukan sa Eastwood. Ang ganda. Nakaputukan din yung inom ko. Naputukan yung inom ko na ibang nationality, Brad. May katabi kaming kakaiba eh. Ayun lang. Tapos, Jessica Sanchez nag-perform na sa New Year. Hindi ko na pinanood. Hindi mo na pinanood. Tangin na. Nahilo ako eh. Grabe. Ako, office pa din. Ako 24, nasa office. 24, and then 25 off ko. Tapos yun, 31, nakalive ako. Uy, napag-file ako. Pareho pala tayo. Wala lang. Sa bahay lang ako. Alam mo naman tayo, wala tayong hilig sa alcohol. Nakikita ko lang lilig-lilig sa trabaho, kaya ako... Timpla ako ng lemon gingerini. Uy! Sarap! Patikman mo nga sa akin minsan. Sino kayo naman mo? Wala. Sarap. Sino kayo naman mo? Ikaw ba nagpaputok ka ba nung New Year? Kung naputok ka? Nadala ako sa terrace. Ang ina, mas gugusto niyo. May tanong ako kay Dina. Kita may Ortigas, siguro. May tanong ako kay Dina. Kung nagpaputok ba siya nung New Year o naputokan siya? Bawal sa amin. Ayaw na ng family ko na magpaputok. Bakit? Wala lang, ayaw na. Ayaw na? Lahat Ikaw nagpaputok ka? Hindi. Nutas ng di ba? Kaya na, lechong paputok.
Bumabibrate. And then tapos nung January 1st. Na ba ito yung tinatanong nyo? Tapos yung January 1st naman, nagpunta ako ng, picture ko, nagpunta ako ng Stagira. Nagpa-reserve ako ng isang 24 hours, morning ng January 1st. Nag-ride ka ba lang doon? Nag-ride lang ako mag-isa, diretso ako ng Stagira. Nature ka talaga. Iwas usok ka, pare ha. Iwas usok. Uy, yun yung pinakamasarap na ginawa ko ngayong taon na to ha. Kasama mo si Mary Palmer? Wala, tulog lang. Tapos malumalangit-ngit na kawayan. Mary Palmer. Sarap, ibang klase. Mary Palmer. Uy, sina ate? Bait din na ate, pinagluluto pa ang breakfast Mura lang yung ginastos ko for the full 24 hours. 1,500 dun sa kinuha ko na room. Wala siyang aircon kasi hindi mo na siya kailangan ng aircon. Maganda ron, nakapuntahan ko na yun sa Stagira. Yung breakfast ko, may dala na akong food ko, tapos 150 for breakfast, corned beef, itlog, tapos may kape pa. Tapos ako lang isang malaking mess hall, ako lang yung tao. Itong place na sinasabi ni JM, napuntahan ko na rin to. Ano siya, farm within the farm. So mga ilang kilometro yung layo ng entrance. Yung mga kaya pagka 10 kilometers. Pag pumunta ka ron, parang wala nang labasan para bumili ng kung ano. Kailangan magdadala ka na talaga. Yun mismo, totoo yun. Nangyari yun. Ew, alak. Tapos sa resort, kami lang dalawa ni Kuya kasi yung mga bantay na girls, muwi na, nasa reception. Tapos kami lang nung guard. Kuya, saan ka? Iikot lang ako dito. Sige, ikot ka lang dyan. Pwede pwede. Sarap nun. January 1st, simulan mo ng tama yung taon. Bakasyon. Pero alam mo, nakikita ko dyan sa mga Pasko na yan, namimigay sila ng ano? Ampaw? Goodie bags yung mga pang-spaghetti. Christmas basket. Christmas basket. Yun. Sa iba naman, Christmas party. Yung iba naman, walang gano'n kasi donate na kayo lang. Oo, may gano'n. So, sa atin, marami tayong nakikita sa page natin na bakit naman gano'n ginawa nila, ganyan. Minsan, bigyan natin ng konting sensitivity yung puso natin. Uy, para sa mga tao. Paping nga. Sa amin, ang ginawa namin sa office, nagbigay din kami kami na mismo, nag-donate kami. So yung Christmas party funds hindi nagalaw. Kasi last year wala kami nun wala kami Christmas party. Medyo tagilid yung company that time. So, naiintindihan naman namin. Magiging maswerte na lang tayo, may trabaho tayo. Yun. Saka yung Pasko, wala kang goodie bags, wala kang ganyan. Isipin mo sila, walang Pasko. Sabi mo, hindi naman masakit. Diba? Hindi naman masakit. Kaya wala. Yun. Holiday, ano bang mga wish nyo ngayong Pasko? Natupad ba? Ako, oo. Na-double pay ako Okay sa ako rin, na-tax refund daw Yun, ganda. Ako, wish ko, matuloy na Oo, yung matagal mo ng wish, hindi pa ba natutuloy? Hindi pa. Para mga first quarter pa natuloy yata. Dahil na ikaw, wish mo? Hindi ako nag-wish ng Christmas Wala ka naman no? Hindi, sa family. May nawala sa'yo Hala! Share mo nga. Speaking of wishes, eto si Angel, pumunta siya sa Nuvali. Para tanungin yung mga bayaling puyat natin dyan kung ano yung mga wish nila ngayong Pasko. Nuvali, sarap dyan. Hey guys! This is Angel Rain once again for the call center show Agent Ambush. At nandito kami ngayon sa Nuvali para ambushan ang ating mga bayaning puyat. I'm with some CCU friends, Mitch and Jerome. And by the way, this week's topic is about holidays. So we're going to ask the agents what are their top 3 holiday wishes. So come on, join us and let's have some fun! Top 3 wishes for this holiday. First is to have a prosperous new year. In advance na yan. Second is to have a fruitful Christmas with my team. Eto sila. And the third one is for my TL to have a love life na. Wow! That's so sweet! At dahil sa winish mo yung TL magka-love life, meron kang cultured milk.
Yakult every day, okay. Top 3 holiday wish for me is one, to have a prosperous Christmas. I hope the family enjoys the oncoming holiday, especially my aunts are visiting. Wow! Yeah, from the States. Number 2, at least I will spend my time with my daughter. And number 3, for my loved one, a special someone. She's in Singapore, so I hope we stay strong and we get through everything. More power! At dahil dyan, meron kang biscuit! Thanks. Okay, so for my first wish, yeah, it's for my baby. Yeah, it's for my baby. I want the baby, of course, to be healthy. Yeah, that's my first wish. Second wish, I want to gift for myself probably an iPad. Oh, wow! Gadget! And third wish, it's for my other 2 kids. It's just simple. Probably just buy toys for them. Wow, that's so sweet! At dahil magiging mom ka na for 3, right? This is my third baby na. Oh, okay. Eto sa'yo, kopya. Wow! Thank you! Top 3 holiday wishes. First, makapasa CCT training natin. Second, makuha na yung sweldo namin. Third, huwag nang tumaba this holidays. Oh, yun din ang wish ko actually. At dahil dyan, para hindi na tayo masyadong tumaba. Tama ba yan? Hindi. Cultured milk, Papa James. Thank you. So you're in there. Angel, good job! Angel, good job. Thank you sa mga bayaning puyat natin dyan sa Nuvali. Yung ano mo ha, agent ambush mo ha. Speaking of bayaning puyat, available pa. Available pa. Ayun o, yung suit ni Diana o. Available pa for 350 pesos. Okay. Sa Facebook page lang nabibili. Yep. Huwag kayo bibili sa Green Hills. Pag may nakita kayo, wala. Sa Green Hills. Hindi authorized yun. Unless si Jones makakita, tsaka Ma'am, sir! Ma'am, sir! Pili na, sir! Wala lang, t-shirt na t-shirt. Bayarin ko yan. 350 lang. May libre pang pansay kung gusto niyo. Tsaka t-shirt. Nakakaw nyo ng t-shirt. Thank you, ma'am, sir. Pare, congrats ha. Ay, Angel again, good job. Nubali pa lang yan. Abangan niyo pa yung iba. Next week. Ang daming pinupunta. Nag-aanaw si Angel kung siya sa pupunta. Kung gusto nyong kung gusto nyong maki-join sa kwentuhan, sa mga question of the week natin para sa Bayaning Puyat, mag-ano lang kayo sa Facebook page natin. Marami kayo. Abangan nyo si Angel dun. Batang lagalag. Okay. Babae palat ka rin. So, tapos na ang Pasko at Bagong Taon. We're back to business. Eto na, call center show for 2014. Yun. Nagpapasalamat kami. This week, the craziest week so far in terms of reach, likes, commendation na nakuha natin. Ganun, nakuha na natin yung feedback na gusto natin. Siyempre, maganda, pangit. Hindi naman natin siya pinipili yung maganda lang eh. Tinitingnan din natin yung mga feedback na hindi maganda. Kahit ano yan. Para tingnan natin kung tama ba yung pinagagawa natin? Baka naman medyo tayo strong. Whether negative or positive. Thank you pa rin sa mga feedback na binibigay po ninyo. Isa lang po masasabi namin, wala tayong pinapanigan eh. Hindi kami parang napakuman po kita eh. Hindi kami company haters. Oo. Bakit? Dahil kung walang call center, wala tayo. Walang show, wala to. Wala tayong topic na ganito. Gusto lang namin itama yung mga mali. Kung tama naman yung ginagawa niyo, syempre shoutout kayo sa amin. Yeah. Diba? Hindi binuo yung page, hindi binuo yung show para manira ng kumpanya. Gusto lang namin maging aware lahat sa mga nangyari sa loob. Pero ito, pisa na natin. Speaking of... Parang may inalaman din to sa sa Pasko at Bagong Taon. Dahil kilala ko tong taong to. Siguro sarap kumain ng mga panahon na yun eh. Gago din minsan eh. Diba? Alam na nga meron eh. Pati bakal din eh. Ito, sa agent kasi, pagpasok niya daw sa office, sumakit yung bato, alam na. Pero hindi naman siya yung mga tipong medyo malaki, na overweight. Hindi. Sakto lang. Normal lang siya.
Mas payat pa nga siya kay Joms eh. Parang, ganun yung katawan eh. So, anong nangyari? Pumasok siya. Hindi naman. Papunta ka na doon. Konti na lang. Nagpunta siya na ngayon nagpunta siya ng clinic. So, humingi siya ng gamot for high blood. So, walang gamot. Okay. So, masama na pala talaga yung pakiramdam niya. So, anong nangyari ngayon? Nang hihingi siya ngayon ng assistance para magpahatid sa hospital. Gets mo, pumasok siya. Pumasok pa siya. Pumasok. Talagang hindi kinaya. Which usually happens sa atin eh. Diba? So, ang sabi sa kanya, reply sa kanya, walang van na available. So, okay. So, walang van. Ngayon, baka pwede magpasama or something. Walang van, may karo dahil dyan. Parang gano'n. Available. Mas malapit lang naman dun sa malapit lang naman sa hospital, sa Medical City yung office niya. Okay. So, anong nangyari? Sa sobrang, siyempre, bad trip na high blood ka, mainit ulo mo nun eh. Dagdag stress pa. Dadagdagan ka pa ng stress. Ang ginawa niya, stepped out of the building, sumakay siya ng cab at his own expense, pumunta siya sa hospital, pagdating niya doon, 250/105 yung BP niya. Oh! Yes! 1 year stroke na. 1 year stroke. So, ayun nangyari. Sabi ng doktor sa ER, buti nakarating ka rito. Ba't hindi kapit isang bulate? Ba't hindi kapit isang bulate? Isang bulate na lang di pumipirma. Stroke na, So, ayun, kinausap natin siya. Now, nung nag-post siya sa page na yun, sabi ko, kasi this happened din, under ko kasi siya around 2011. Under ko kasi siya, nangyari to. Kasi ako mismo yun, dati, same situation, ganun din high blood. Una, syempre, as TL, assess mo, baka maarte lang to, pero naramdaman ko medyo maputla na yung labi, medyo iba na. So, punta ako ng gumagano na, tingil papunos mo ng laway. Stroke na. Tingil papunos mo ng laway. Gumagano na ba? Ha? Mapaklala eh. Ay, ganun ba? Pumunta ako ng facilities ngayon. Pumunta ako ng facilities, ganun din. Baka may van tayo dyan para mahatid na itong tao. Ako yung opening TL nun eh. Closer ka, diba? Tama. Ako yung opening TL nun. Pagdating ko, walang van. Ang hirit, parang pinangsundo daw ng manager o ng client. Aba? Sabi ko, putang ina nyo, mamamatay na itong tao dito. Talagang, putang ina nyo. Nagmura na ako talaga. Sabi ko, tang ina, mamamatay na yung tao dito. Anong concern natin? Nasaan yung sinasabi natin na ano? Ano sabi? Pas lahat na lang po. Hindi, talagang pinilit ko. Pinilit ko. Lahat na lang. Pinilit ko ngayon na kumuha ng kahit isang facilities or janitor or what. Na may maintenance na mag-accompany lang sa kanya sa cab. Siya pa rin nagbayad ng cab niya papunta medical. Hindi ko pa kasi pwedeng iwan yung operations floor eh. Kasi nga, diba, may SLAs tayo sa client natin. So, ayun, ganun din. Tapos nangyari na naman niya yun. Pero parang sinigurado mo muna na mayroon siyang kasama, may mag-ahatid. Nakapag kasi sa akin, dati, in-escalate siya, wala, parang ganun lang. Ay, sorry ha. Parang ganun lang yung nangyari dati. Ngayon, na-escalate na to sa atin. Ngayon, ginagawa na daw ng paraan. So, we're supposed to talk to him over the phone, kaso, medyo masakit pa batok eh. Hindi, okay na daw siya. 3 days rest yung bigay sa kanya ng doktor. Pero, ang ano doon is, ngayon, binibigyan na ng importansya ng kumpanya kasi parang sinabihan siya ng company na to talk about it to us kasi nga it's a company-related matter. We completely understand. But the thing is, kailangan pa ba ng ganitong show? May mangyari pang ganun. Diba? Kailangan pa ba na may ganitong show para asikasuhin niyo yung mga tao niyo? Yun lang yung tanong namin, diba? Hindi kasi alam mo iba eh. Kasi dito ang nakakainis kasi dyan, tayo as customer service reps, yun sa operations, alam natin kung paano mag-alaga ng customers eh. Diba? The problem is, yung support group ng operations, minsan, hindi nila alam kung paano alagaan yung mga internal customers nila eh. Yun. Facilities, HR, alam mo yun, kung madami, hindi ko nila lahat, pero madami dyan, ang hindi nila alam kung paano alagaan. Ang pinaka-boss natin sa lahat, ahente. Yung dapat ang sinusuportahan natin. Tsaka pare, madagdag ko lang dyan sa sinabi mo, na parang
Hindi na kailangan sana pang dumating sa ganung punto na may mangyari pang ganon. Sana may mga nakahanda tayo mga ganyan. Okay, basta alam nyo na yan. Kayo, tigil-tigilan nyo yung mga hindi nyo pag-ano sa ahente nyo. Anyways, kanina pa may kinukukot si Dina. Bakit ba? Bakit ba? Ano ba yan? Ito yung sabi. Bigyan pasasalamat sa lahat na mga followers natin. Na nag-share para sa... Nag-share ng mga pictures ng bayaran po at pictures natin. Mananalo ng shirt to. Mananalo. Ito yung suot ni Dina, pamimigay ngayon ha. Ito na Ilalaban. Ngayon na. Ngayon na. Nauna? Oo, nauna. Bunot. Bunot, tayo na. Bunutin mo. Okay, hindi ko alam kung babae to or lalaki. J. Cruz Villoria. J. Cruz Villoria. Sinalo ka ng shirt. Extra small. Message mo lang. Extra small agad. Anyways yan, so yan. Yun naman, message lang. Para sa details. Message mo lang kami sa page namin. Tapos si JM nang bahala kayo pag-usap sa'yo. Siya nang bahala sa'yo. Hindi, J. Pare, J eh. J. Lalaki pare. Hindi ako bahala. Anyway, so yan, medyo short na naman tayo sa oras. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin. Malating ko kwenta So we would like to thank NMF, Beyond the Box, Instagram likers, Twitter yan, at Call Center Show. Uy, G+, madami rin G+ natin. G+ followers natin, we're 13,600 plus strong. Uy! And counting, 13,600. Ginagaya na tayo, Rad. Ginagaya na tayo. Magawa na rin yung t-shirt. Hashtag na rin. So once again, this is Joms. Dina. Ako to mga tol. Eric. Liam. Have a great day. Bye. Happy New Year.